Nakamanipula ka ng tao. Sinungaling ka, magnanakaw ka. Pag binigay mo lahat sa'yo ng pera, nakamanipula ka ng tao. Sinungaling ka, magnanakaw ka. Pag binigay mo lahat sa'yo ng pera, Trending at usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na audio recording ng pag-aaway ng di umano'y mag-inang Carlos at Angelica Yulo. Sa bidyong kalat na ngayon online, maririnig na nagsisigawan ang mag-ina na tila may pinagtatalunan tungkol sa pera. Ayon sa ulat na ganap ang komprontasyon ng mag-ina nang sumugod si Angelica Yulo sa tinitirhan ni Carlos at doon ay nadatnan niya si Chloe sa Jose na di niya nagustuhan. Maririnig sa unang bahagi ng audio na sinabi ni Angelica Yulo na kakamit mo lang. Sa sumunod naman ay maririnig na si Carlos Yulo na sinumbata ng ina at sinabing, "Sinungaling na, magnanakaw ka pa, sinungaling ka pa, magnanakaw ka pa." Sinagot naman ito ni Angelica Yulo at sinabing, "Kapag binigay ko sa'yo lahat ng pera mo," at dito na naputol ang audio recording. nakamanipula ka ng tao. Sinungaling ka, magnanakaw ka. Pag binigay mo lahat sa'yo ng pera, Nauna nang sinabi ni Angelica Yulo na wala silang ninanakaw sa pera ni Carlos Yulo. Kung mayroon man daw silang nagastos na porsyon ay kakarampot lamang ito na hindi daw aaray ang bulsa ni Kaloy, samantala sa nakaraang interview ni Tony Gonzaga kila Carlos Yulo at Chloe San Jose ay inamin ni Kaloy na mali ang kanyang ginawa na sagot-sagutin ng ina at tinawag niya itong magnanakaw. "Basta ako, alam ko po sa sarili ko, sa puso ko na napatawad ko sila and inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako. Kinarma na ako kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun na syempre emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. Alam ko kung ano yung mali ko, tinanggap ko yun. Ipinagdasal ko yun kay Lord, humingi ako ng tawad," tugon ni Carlos Yulo. nakamanipula ka ng tao. Sinungaling ka, magnanakaw ka. Pag binigay mo lahat sa'yo ng pera, Yes, oo, pipicturean ko yung passbook niya na nandun yung 10 million niya na hindi naman namin nagalaw. Then yung mga resibo dun sa niya, sa tawag dito sa land bank niya. So intact naman yung mga lahat intact. Kung gusto niyang kunin niya. Kung gusto niyang ibenta para maging pera, okay lang, wala nang problema, magagawa naman, pwedeng hanapan ng buyer or whatever, di ba? Yun lang, yun yung ko. Mami, bakit isusurrender niyo yung passbook? Saan po? Hindi ko siya isusurrender, no? Sinurrender ko siya doon actually. Saan po? Binibigay ko sa kanya, kay Kaloy. Yung passbook niya binibigay, ang gagawin ko doon, di ba? Passbook niya, yun, sa kanya nakapangalan. Pati yung ATM card niya, bibigay ko na, and yung ID niya doon yung tin-ID niya, na ako nagpagawa, ay nandoon din. Tapos yung mga resibo ng BDO Life niya, na fully paid, plus yung Sun Life. Bakit po ninyo binibigay ngayon? Nasa Paris pa siya. Hindi na po ba siya humiling ko? Matagal ko na yung binigay. Parang way back 2023. Last Kumbaga year. parang sinasabi niyo po na ibigay niyo na sa kanya. Binigay so, wala ko, na pero kayong hawak na dokumento. Pero kasi, since hindi naman niya kinuha, kasi ang sabi niya, alam ko na. So, paano mo malalaman, hindi mo tinignan yung mga resibo na nandito? Diba? Alam mo na, oo, alam mo lang na maraming withdrawal sa land bank, pero hindi mo alam kung saan dinala yung pera. Yun yung point doon. Hindi mo kasi tinignan. Naka-itemize lahat yun doon. Tapos parang, kailan ko ba naalala tong resibo na to, no, na nagkakahalaga rin to ng mga nasa almost, kulang 700,000. Parang nung isang araw, kulang na doon lahat yun pumasok sa, yun. So, mami, to be clear, ang gusto nyo lang liwanagin dito is wala na kayong hawak na any ATM, any document, or any financial na mga dokumentos ni wala na akong hawak. Wala na akong hawak, binigay ko na, sinorender ko since hindi naman niya kinuha. Tinago ng GAF staff. So, yun yung kukunin ko bukas, syempre, to, evidential din yun, na ito yung magpapatunay na
Intact yung pera niya na nakuha niya, yung 11 million. At gusto din niya pong ilinawin na wala kayong ninakaw. Ah, yes. Oo, pero may pera pa siya sa akin, no, 170,000. Kaya nga sabi ko, gagawin ko ng paraan kung paano ko mapapa-expedite na ma-withdraw yung 170. So, yun na lang yung siguro baka magbayad na lang ako ng penalty or whatever, maibigay ko lang sa kanya. Pero maghihintay pa ako na kasi sabi sa akin is for approval pa siya. Okay. Pag sinoli ko yung credit. So, yun. Mami, parang kasi ito medyo financial side na eh. So, ayaw niya na lang din pong mag-react regarding sa kanyang pagkatanong. Oo, ayoko nang mag-react, no? Ayoko na. As much as possible. Ayoko. Kasi alam mo, kahit naman sila, yung dalawa, may sarili silang bank account eh. Meron, dalawa yung bank account nila, isang Metrobank, isang BDO. Meron tong dalawa ko ding anak na tinuturuan ko rin sila kung paano mag-save kasi hindi naman kami mayaman, di ba? Na parang hindi sila habang panahon tatumbling. May hangganan. So yun yung lagi kong sinasabi sa kanila, mag-save sila for your future. Kahit yung mga anak ko, tinuturuan ko na kinuhanan ko rin sila ng insurance para at least pagdating ng araw, kung may kumikita na sila, ituloy mo na, lakihan mo na yung hulog mo. Pero, gano'n yung inaano ko sa kanila. Kahit kay Kaloy, dalawang insurance niya. Yung isa na fully paid ko, na turn over ko sa kanya. Tapos yung isa, 4 na taon ang nabayaran na noon bago turn over sa kanya. Mami, ito alam ko naman na medyo obvious pero for the record, masama pa rin ang loob mo. Oo naman. Masama yung loob ko. Parang, syempre, andun yung pain eh. Na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Na parang, gusto ko sabihin, asan yung ninakaw? Na ganun pa rin naman kami tulad ng dati nung hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Meron naman konti, no? Kasi yung eldest ko medyo maganda yung pumapasok na blessing sa eldest ko eh. Tapos parang ngayon, natitrip niya ako, international. Hindi lang yon, and siya yung katulong ko rito sa paggastos sa bahay, no? Siya yung nagbabayad ng tubig at ilaw. And ako naman sa internet and sa foods namin. So, yun yung doon na parang hindi ko kasi rin makita eh. Yung saluho na sinasabi ng mga tao na parang wala eh. Wala akong luho eh. Na parang wala akong masabing actually, eto kanya nga to. Sa luho po, sino pong nagsabi si Carl? Hindi naman po. Yung mga tao na mga sinasabi na nilustay ko sa luho ko. Pero Kaya ko naman bumili para sa sarili ko. Binibilihan naman ako ng asawa ko. Pero, syempre, Mami, kahit paano, syempre, kayo yung ina, no, sa inyo na galing si Carlos. Somehow, kahit may sama kayo ng loob, natutuwa pa rin kayo na nakuha niya yun. Siyempre, no? Ano niya yan, pangarap niya yan. So, sabi ko nga, nung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Yun lang yung mga ko, na parang nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya. Mami, last na lang po sa akin, may possibility pa po bang mag-ayos kayo? Pagka uwi niya, tapos sakaling kausapin. Ay, pag uwi niya, no? Depende yan eh. Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now, sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, na parang, diba, na parang, after kami sa pera kasi nanalo. No.